Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Bago naman po natin umpisahan ang prayer and worship, balikan po natin yung itinuro sa atin ng ating mga pastor. Ano po, itong skipping church is costing you more than you think. Ito po yung tinuro ni Pastor Ratel, spiritual gifts are meant to serve others. Church helps you resist sin. You learn how to love like Christ. Corporate prayer brings strength. Church reminds you of God's truth weekly. It helps next generation in faith. Church provides godly leadership. Faith grows whom it's practiced, not isolated. Church help you stay rooted and in sound doctrine. You experience unity in Christ. Last po, church prepares you to spiritual battles. Amen po. Ito po yung tinuro sa atin na ating mga pastor nitong week na ito. Balikan po natin yung tinuro ni Pastor Ratel na 1 Peter 4:10. Sabi nga po dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Amen po. Ang ibig po sabihin dito na use the gifts of God's to glorify God. Amen po. Kailangan magamit natin yung gift ng Panginoon sa atin na para mag-glorify siya. Amen po. Kung tinawag ka bilang stewardship, maging katiwala ka. Kung tinawag ka na mag-encourage, magbigay ka ng kalakasan, maging kalakasan ka sa mga kapatid natin. Amen po. Gayahin natin yung mga pastor natin, kung anong ginagawa nila. 'Di ba sila po yung tigahayag, sila yung nagtitiis, sila yung nahihirapan, 'di ba everyday po andun po yung fundraising, soul winning, at hindi lang po basta-basta soul winning, yan po ay umaga at hapon. Ganyan po ang trabaho ng ating mga full-time pastor at mga worker. Amen po. Sabi nga po ay gayahin natin sila. Kung ano yung ginagawa nila, sumama tayo sa soul winning para masindihan po tayo. Amen po. Masindihan po tayo yung tayo lumakas sa pananampalataya. Amen po. At sabi nga po, umawit tayo ng salmo, himno, mga awiting espiritual na pagpapasalamat sa Panginoon. Ang ibig sabihin po noon, ayaw po ng Panginoon na tayo ay nagrereklamo. Amen po. Lagi po tayo magpuri, mag-worship, at magpasalamat sa Panginoon. Amen po. Yung pagpapasalamat, yan yung diyan ka ibibless ng Panginoon eh. Amen po. Sa pagpapasalamat. Amen po. Sabi nga po, church prepare you for spiritual battles. Tayo po ay hinahanda. Nire-ready tayo ng Panginoon. Kailangan maging ready po tayo, 'di ba nga po? Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 6 verses 12. Sabi sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga pamahalan ng kadilimang umiiral sa libutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen po. Kailangan po tayo maging ready. Saan? Sa salita ng Diyos. Kailangan po meron tayo sa puso natin na salita ng Diyos. Amen po. Kasi hindi naman tao ang kalaban natin kundi ang umiiral ng dito sa kadilimang umiiral sa libutan ito. Amen po. Sabi nga po kailangan may verse tayo na 1 John 4:4, greater is He who is in me than who is in the world. Amen po. Kailangan meron kang verses na panglaban, pandepensa sa kaaway. Amen po. Sabi nga po sa Galatians 4:19, sabi nga po dito, sa Galatians 4:19, sabi nga po dito ay, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak,
hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Amen po. Ano po ibig sabihin? Yung travail. Kailangan po nagpipray tayo ng thanks at travail. Amen po. Alam niyo po yung pagbabad tayo sa panalangin, nagiging bulak tayo eh. Alam niyo po yung bulak, cotton sa English po. Yan po, nag-a-absorb po yan ng oil. Pag po ikaw ay babad sa panalangin, madali mong ma-absorb, madali mong masipsip yung anointing o yung presensya ng Panginoon o yung Holy Spirit. Amen po. Ika-guide tayo, tuturuan tayo ng Holy Spirit. Pag babad na babad ka na sa prayer, everyday, kailangan yan yung buhay na natin, ang pananalangin. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At kumusta na po ang bawat isa? At salamat po sa Lord at marami na naman po tayong natutunan sa nakalipas na araw. Ano po, ay ang tinuro po sa atin ay skipping church is costing you more than you think. So, yung isa-share ko po sa inyo ay babasa po ako ng dalawa. Ito po yung Isaiah 61 at yung Luke chapter 4, 18 hanggang 21. Magkaparehas po sila ng nilalaman. Ano po? Ang pinakaiba nga lang po nito ay noong time po sa Isaiah ay ang Panginoong Hesus po ay hindi pa po dumarating. Samantalang doon po sa Luke 4:18 mismong ang Panginoong Hesus po ang nagbasa ng talatang ito sa isang pagtitipon. Ano po? Sige po, basahin ko po muna yung Isaiah 61 chapter 1 hanggang 2 po. Sabi po rito, ang title po nito ay Magandang Balita ng Kaligtasan. So ang sabi po, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ng paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. So, ngayon po, babasahin ko naman po ito pong sa Luke po, sa Lucas po, chapter 4, 16 hanggang 18. Pero i-atras ko po ng konti, ano po, dito po sa umpisa. Ang sabi po dito, sa 16, pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sa 20 po, inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. Sa 21 po, sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. So, ang ganda po ng mga talatang ito, magkaibang panahon. Nung una po sa Old Testament, at may malayo po yung pagitan, ano po, kung hindi po ako nagkakamali, tama niyo po ako, kung ako'y mali, mga 700, more or less, 750 years po ang pagitan ng dalawang talata na ito na binasa po natin na ang sa pangalawang pagkakataon sa parehas na kahulugan ay ang Panginoong Hesus po mismo ang nagbasa sa isang pagtitipon. At sinabi niya doon ay ilalaya yung mga bihag, makakita yung mga bulag. So, ganun po kahalaga, mga kapatid, yung pong pagdalo natin sa mga gawain. Dito po tayo natututunan po natin kung paano po tayo lumaya. Saan po? Sa pagkaalipin po ng karamdaman, alipin ng kahirapan. Napakahalaga po na every time na meron po tayong service, ay mahalaga po ng bawat isip ang isa ay dumadalo. Sapagkat dito po natin natututunan yung pamamaraan ng Diyos kung paano po tayo lalaya sa mga sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, maging
sa Diyos ng sanlibutan ito na kung saan ay marami po ang inaalipin at every time po na tayo ay dadalo, nalalaman po natin yung pamamaraan ng Diyos kung paano po tayo lumaya. At dito nga po sa ating binasa, ay ang mismo ang Panginoong Isus po ang nagbasa na kung paano po lalaya. Na sa pagdating niya ay lalaya po ang mga biha, gano'n po. At kaya nga po ganun kahalaga, yung pong tinuro po sa atin, doon po sa Hebrew, na kung saan ay huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Bakit po? Ay marami po tayong mamimiss kung di po tayo dadalo doon. At naalala ko po nung minsan sa isang pagtitipon po natin, kung saan ay bago po mag-pandemic, ako po ay dumanas ng matinding pain sa aking ulo. At ako po ay nagpa-check up, 2 doktor, wala po silang makita kung ano po ang pinagmumulan ng matinding pain. At yung pain na nararamdaman ko, kung i-rate po yung pain ay from 1 to 10 ay 10 po yung pain na nararamdaman ko. At dumating po yung panahon na meron po tayong pagtitipon, anniversary po yun, bago po mag-pandemic sa Manila. Pinilit ko po talagang dumalo doon po sa pagtitipon na yun. At doon po sa... Kasi ang pain, ang nararamdaman ko po, every time na ako'y magsasalita or kakain, yung pain po nararamdaman ko. Kaya nga po, mahirap ako kumain at magsalita. Pero after po ng lunch na yun, pinilit ko po na kumain. At after po ng lunch doon po sa pagtitipon natin, doon po sa anniversary, ay nag-altar calling po ang si Pastor Boy. At isa po ako sa tinawag ni Pastor Boy. At pinilit ko po yung pain, nararamdaman ko. At ako po ay tumayo sa harapan dahil tinawag po ako ni Pastor Boy. At marami po kami, ilan po kami. At doon po sa aming paglapit, ay kinausap kami ni Pastor Boy. At ang sabi ni Pastor Boy, kayong mga tinawag ko, gustong gusto kayong patayin ni Satanas. So doon ko po na-realize na kung bakit ba ako nakakaranas ng gano'n. Nalaman ko na ako pala ay naatake ng kaaway. What if kung hindi po ako dumalo doon sa pagtitipon? Hindi ko po nalaman yung pong ako po pala ay inaatake na ng kaaway. Eh, yung nga po mga doktor, wala pong nakita kung anong cause, kung saan po nagmumula yung pain. At doon po sa pagtitipon na yun, ay pinahayag po ng Lord yung nangyayari sa akin sa pamamagitan po ni Pastor Boy. Bakit ba sa dinami-dami po ng mga tao, isa po ako sa tinawag ni Pastor Boy doon sa altar calling po. At doon ko po na-realize na talagang napakahalaga po ng pagdalo po natin sa mga pagtitipon. At iniisip ko nga po kung paano nga kaya, kung yung pong pain na nararamdaman ko ay nagpatalo ako at hindi ako pumunta dahil sa nararamdaman po ko. Na hindi ako dumalo doon sa pagtitipon dahil ako po ay may sakit, may karamdaman. Hindi po ba mas mainam na kung tayo po ay halimbawa may matinding problema or may mga karamdaman na kung may sakit na sa nararamdaman, hindi po ba mas mainam kung tayo po ay dadalo? Sapagkat mas doon po tayo matutulungan ng Diyos sa mga problema, sa karamdaman, kaysa tayo mag-i-skip, kaysa tayo hindi dadalo dahil sa tayo ay hindi pwede dahil may mga iba-ibang reason. Di ba? So, ganun po kahalaga na ang pagdalo po natin sa pagtitipon ay hindi po natin dapat binabaliwala. Ano po? Gaya po ng itinuro po sa atin ng mga kapastoran po natin sa mga nakalipas na araw. So, at magpatuloy po tayo na dumalo sa gawain dahil dito po tayo matututo, dito po natin malaman kung paano po tayo lalaban sa mga battle. Doon po nung tinawag kami ni Pastor Boy. Ang sabi po sa amin ni Pastor Boy, kung ano yung pwede namin gawin. May threat nga po may threat po yung karamihan sa tinawag. Halos lahat po, sinabi ni Pastor Boy na gustong-gusto kayong patayin ni Satanas. So doon po sa kinausap kami ni Pastor Boy, sinabi po ni Pastor Boy kung ano po yung dapat namin gawin, kung paano namin mapagtatagumpayan yung mga pakana ng kaaway, at doon po namin nalaman na yung authority na meron po ang bawat isa sa atin. Doon yun po yung sinabi ni Pastor Boy sa amin. So napakahalaga po. Kaya nga po, wag po tayong mag-skip sa mga pagtitipon dahil napakahalaga po. Yung pong mga tinuturo po sa atin ay kailangan po natin yan sa buhay na ito dahil ang buhay po natin ay punong-puno po ng battle. Ano po. At yun lang po ang may babahagi ko sa inyo. Narito po si Pastora Girlie para po sa pagpapatuloy po.
Sa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Kumusta na po ang bawat sa atin? Nawa po tayo ay nasa maayos na kalagayan. Amen po. So, ngayon po, tuloy pa rin po natin ang pinag-aralan po ng ating topic po ngayon. Sa Rema Pisano po, yung binanggit po ng mga kasama ko. Sabi po niya dito, escaping church is costing you more than you think. So, marami na po naituro sa atin ng mga pastor po natin ang kahalagahan o benefits na yung pag-attend po natin o pagdalo sa gawain po ng Panginoon. Ngayon, sabi po doon sa Exodus 20 verse 8, sabi niya, remember to keep the Sabbath day holy. Ngayon, sabi po niya dito ay, remember to keep the Sabbath day holy. Ngayon, sinasabi po sa atin dito na yung araw po ng linggo ay ito po ay araw ng Panginoon sa ating pong mga Kristyano. Amen po. So, dapat ganun po yung pagpapahalaga natin dito po sa araw na to. Ano po, ngayon, syempre, sa ating pong mga nanay at tatay, ay ang linggo, ito lang po yung ating rest day. Ano po? Ito po yung ating family time, pati po sa ating mga gawain sa bahay. Pero sabi niya dito, inuutos po sa atin ng Panginoon na remember to keep the Sabbath day holy. Sabi-sabihin, remember, ay palagi po natin, huwag po natin kakaligtaan ng araw na ito. Gaya nga po ng mga tinuro sa atin ating mga pastor, ganun kahalaga ang pagdalo ng nating mga Kristyano doon po sa gawain ng Panginoon. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng Sabat? Sabi po niya dito, ang Sabat po ay, ibig po sabihin nito, ay to rest from labor. So, ibig sabihin, i-stop po natin, anuman po yung ating trabaho sa bahay, ano man po yung ating business, yan po ay i-stop po muna natin. Alam niyo po, sa totoo lang, may mga kasama po tayo sa church na pag in-invite mo, ang sasabihin nila, maglalaba pa ako. Inuuna pa po nila yung mga bang excuse po, ano po. Pero sana po tayo ay nabuksan ng ating mga isip sa mga tinuro po sa atin ng mga ating mga pastor, yung kahalagahan ng pagdalo po sa gawain ng Panginoon. Amen po. So, ibig sabihin, paano po, how to keep it holy? Ngayon, ibig sabihin ay rest from work. So, yung ano man ang ating mga trabaho sa bahay, kung tayo man po ay may mga business, may pasok po tayo sa trabaho, kung tayo po ay malugod ng Kristyano, ay iiwanan po natin yan. At ang priority po natin ay ang gawain ng Panginoon. Amen po. So, kaya nga po napakahalaga na tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon dahil ito po yung isang way para po tayo ay lumago. Kasi hindi po tayo po pwedeng mga baby Christians lang. Hindi po mag-stop doon sa nakakilala po tayo sa Panginoon. Ang isang requirement po sa ating mga Kristyano ay kailangan mo mag-attend every Sunday para po tayo ay lumago. Kasi bakit? Dito po sa pag-attend po natin, malaman po natin, ituturo po sa atin kung paano natin matatapakan ang perfectong kalaban ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Amen po. At sa ating pong every Sunday, nagkakaroon po tayo ng fellowship sa bawat isa. At sa fellowship po na ito, tayo po ay lumalakas. Ang bawat po sa atin ay nagpapalakasan. Amen po. Kasi bakit? May mga kanya-kanya tayong problema. At pag nagsama-sama po tayong mga Kristyano, every Sunday, ay nandun po yung corporate anointing. Lumalakas po tayo. Yung mga problema na yan, nababawasan. Kasi bakit? Nandun nga po yung sama-sama tayong mga Kristyano na nananalangin, nag-worship sa Panginoon, nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po. Ngayon may babahagi po ko sa inyo patungkol po sa panalangin. Ito po ay reminder lang po. Ito po ay sa Luke 11 verse 9 to 10. Sabi po niya dito, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ito po ay madalas na itong turo dito po sa live po natin every Friday. Pero ito po ay reminder po ulit. Ang sabi po niya dito, tinuturo po sa atin dito na huwag po tayo mag-give up. Kahit ang mga panalangin po natin ay hindi pa rin po natin natatanggap, yung mga prayer request po natin, wala po tayong nakitang resulta. Ang sabi po niya dito, sa ibang translation po, ang sabi po doon, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking the door. So, nandun po yung utos po sa atin ng Bible na huwag po tayong titigil. Huwag po tayong mag-i-stop sa pananalangin hanggat hindi po natin nakukuha yung kasagutan sa ating mga panalangin. Alam po, may mga tao na po na nag-stop na ng pananalangin. Nawala na po sila ng desire na magpatuloy sa pananalangin. Kasi bakit? Wala po silang nakikitang resulta. Akala nila hindi sila dinidinig ng Panginoon. Akala nila wala na nangyayari sa kanilang mga panalangin. Pero
ito po, ang pinaka-bottom line po dito ay maging persistent po tayo sa ating pananalangin. Ibig po sabihin, huwag po tayong titigil sa pagpupumilit hanggat hindi po natin nakukuha ang sagot sa ating mga panalangin. Amen po. So, sabi po niya dito ay, the less you pray, the less we desire to pray. Amen po. So, kapag na po tayo ay hindi na nanalangin, nawawala na yung desire natin sa pananalangin. Agari po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. The more na hindi po tayo nagbabasa ng Bible, the more na hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, mawawala na rin po tayo ng desire na mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ganyan po sa panalangin. Kapag po tayo ay nag-stop, nag-skip sa pananalangin, mawawala na rin po tayo ng desire sa pananalangin. At ito nga po, kapag nawala na po tayo ng desire sa pananalangin, nawala na po tayo ng joy sa ating mga puso, sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Panginoon, madali na po tayo mag-fall sa sin. Kaya nga po, ang utos po ng Bible ay praying without ceasing. Pray lang po tayo ng pray, manalangin po tayo ng manalangin, ibabad po natin ating mga sarili sa pananalangin. Kasi alam po natin na ang Diyos po ay dinidinig niya ang panalangin ng kanyang mga anak. Sabi nga po sa Hebreo ay, the prayer of a righteous avail at much. Kaya nga, ulitin ko po, maging persistent lang po tayo sa pananalangin. Ang part lang po natin is to knock and continue knocking until God opens the door. Amen po, yun lang po at tayo pa ay mag-worship. Pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita.
kailanman di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, maraming salamat po, O Diyos, O Lord God, sa pagsama mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, sa lahat ng biyaya, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, O Lord God, dinadalangin namin at nililift up namin ang aming mga leader, O Lord God. Lord, sa pangunguna po ni Pastor Boy, O Lord God, dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo, pakaingatan mo ang aming senior pastor, O Lord God. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa kagalingan ni Pastor Boy, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, a double portion of anointing sa aming senior pastor, O Lord God. At dalangin namin, Lord, palawakin mo pa po, O Diyos, ang ministeryo na pinagkatiwala mo po sa kanya, Lord. At dalangin namin, Lord God, na patuloy, Lord God, ng revelation, knowledge, O Lord God. Lord, na binibigay mo kay Pastor Boy, Lord God, upang, Lord, magrema sa bawat isa sa amin, O Lord God, na nagbibigay kalakasan sa amin, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, maging ang mga district pastor namin, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, pagpalain mo sila, pakaingatan mo sila, Lord God. Lord, at dalangin namin, Lord God, na matupad, Lord God, yung pangarap mo sa kanila, Lord God, na, Lord, na makapagbukas ng 1,000 churches per district, O Lord God. Lord, salamat po, Lord God, sa provision, Lord God, Lord, sa pagbubukas ng maraming simbahan, Lord God, at gawain. Lord, at dalangin namin, Lord God, na lumago, O Diyos, O Lord God, Lord, magbunga, O Lord God, Lord, yung pagpapagal, O Lord God, Lord, ng mga pastor namin, Lord God, na, Lord, yung mga, magkaroon ng marami, Lord God, na miyembro, Lord God, Lord, ang bawat simbahan na pinagkatiwala mo po sa kanila, Lord God. Lord, at dalangin namin, O Diyos, na makapag-produce pa po, O Diyos, ng maraming mga prayer warrior, Lord God, pastor, workers, O Lord God, supporters, O Lord God, Lord, ang mga bawat district pastor namin, O Lord God, mga pastor, workers, O Lord God, Lord, na mapag-produce pa po, O Diyos, Lord, na mga lingkod mo, O Diyos, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord, sa nalalapit naming anniversary, Lord God, Lord, ng Rema Manila, Lord God. At dalangin namin, O Diyos, O Lord God, na Ikaw mag-provide, Lord, lahat ng pangailangan namin, Lord. Nagagamitin, Lord God, sa anniversary, Lord God. At dalangin namin, Lord God, Lord, tagong po sa likuran, Lord God, si Pastor Boy na siya magtuturo, O Lord God, at maghahayag ng mensahe, O Diyos, Lord God, sa buong kabuuan ng Rema Evangelistic Church International, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang po, nagde-declare na po kami ng katagumpayan, O Diyos, sa nalalapit naming anniversary, Lord God. Lord, gayon din po, O Diyos, yung nalalapit na summer camp, O Lord God. Lord, ngayon pa lang po, O Diyos, nagwiwika, nagde-declare na po kami ng katagumpayan, O Diyos, O Lord God. At salamat po sa provision, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa lugar na gaganapan po, Lord God, ng summer camp, O Lord God. Bless mo lugar na yun, Lord God. At bigay mo, Lord God, yung revelation, Lord God, sa aming senior pastor kung saan po, Lord God, yung lugar na gaganapan, Lord God, ng summer camp, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord God, sa katagumpayan po ng summer camp, Lord. Sa ilang namin maiibigay ang katas-taas ang papuri, pagsambat paggalang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, patuloy, Lord, at iatas namin sa iyo ang bansang Pilipinas, O Lord God. Lord Jesus, ko po nakakita ng kalagayan ng bansang Pilipinas, O Lord God. Lagana po ang mga problema, kahirapan, kaguluhan. Lord, ikaw nga po, Lord, ang mag-heal sa bansang Pilipinas, O Lord God. Dalangin namin, O Diyos, ang patnubay po ninyo sa bansang ito, Lord.
dalangin namin, O Lord, ng kaayusan sa bansang Pilipinas. At ikaw, Satanas, naglalagay ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagbibigay ng kaguluhan, kahirapan, karamdaman. Binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan, ng prosperity sa bansang Pilipinas. Lord, nagpapadaloy kami, Lord, ng maayos na bansang Pilipinas, O Lord God. Lord, tunay, Lord, na tapat kayo sa iyong pangako at ngayon pa lamang, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan maging na ekonomiya ng bansang Pilipinas, O Lord God. Salamat po, aming Diyos, at kayo din naman tinatas namin, Lord, ang aming gobyerno sa pamumuno po ng aming presidente, mula po sa presidente hanggang sa pinakamabang posisyon. Dalangin namin, O Diyos, na patnubayan mo ang bawat namumuno sa gobyerno ito. Lord, i-guide mo sila sa mga trabaho nila at hayaan mo, Lord, na yung maayos na pagtatrabaho, Lord, ang magawa nila sa aming gobyerno. Lord, alisin mo, Lord, yung mga kaguluhan, pagkakawatak-watak, Lord, pag-isahin mo, Lord, ang gobyerno ito, Lord. At ikaw, Satanas, na naglalagay ng kaguluhan sa gobyerno ito, ginawasak na namin sa pangalan ni Jesus, spirito ng korupsyon, ng droga, maling pamamalakad, binawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa nagpapadali kami, Lord, ng kaayusan sa gobyerno ito. Nagpapadali kami, Lord God, ng maayos na pumuno ng bawat namumuno, Lord, sa bawat sangay ng gobyerno ito, Lord God. At ganyan din naman, Lord, tinatas namin sa iyo, Lord, yung aming daily Bible study, Lord, sa Rema Pills, Lord. Patuloy, Lord, na pagpalain mo, Lord, ang gawain ito. Lord, i-guide mo ang bawat pastor na gagamitin mo. Yung salita mo lamang, Lord God, ang lumabas sa kanilang mga labi at ganyan din naman sa amin, mga nakikinig, Lord. Patuloy, Lord, naturuan mo kami, Lord. Iukit mo sa puso namin ang bawat salita mo na narinig namin, O Lord God. Salamat, Lord, at tunay, Lord, na pinagpapala mo ang gawain ito at patuloy, Lord God, na pagpalain mo, Lord, ang gawain namin, Lord, sa araw-araw. At kayo naman, Lord, tinatas namin ang mga pastor and workers namin, Lord. Batid po ninyo ang bawat pangailangan nila, ang mga renta, mga bills. Lord, patuloy, Lord, na tinatas namin sa iyo, Lord, yung mga pangailangan ng mga lingkod mo, O Diyos. At ngayon pa namin, Lord, ay kiniklaim na namin, Lord, yung kasagutan sa bawat pangailangan nila. Lord, i-provide mo yung mga renta, yung pambayad nila sa tubig, sa kuryente, Lord, maging sa pang-araw-araw na pangailangan nila, Lord God. Lord, i-provide mo lahat ng ito, Lord God. At ingatan mo ang bawat mga lingkod mo, Lord God. At anumang sakit ang nilalagay mo sa mga lingkod ng Diyos ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapadaloy kami ng kumpletong kagalingan sa mga lingkod mo mula ulo hanggang talampakan. Salamat po amin, Diyos. Sa iyo po namin naman binabalik ang pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Yes, all God, Ama, sa paso Diyos. Yan din po namin sa iyong Panginoon, yung mga kasamahan po namin, Lord God, na nasa abroad, Panginoon. Dala namin, Ama, sa paso, Lord, na ingatan niyo po sila. Sa manda ko po sila ron, naroon, Panginoon. Ang pag-iingat mo, O Diyos, ang laging sumakala, Panginoon. Maging Lord, yung mga pamilya, iniwan nila dito sa Pilipinas, ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa makasama namin ito na patuloy, Lord God. Pagpalami yung bawat hawakan ng lamang kamay, O Diyos. Lord, gawin mo silang blessing sa iyong gawain, O Diyos. Palala mo sa kalang, Panginoon, yung purpose mo, baka sila naroon, Panginoon, sa lugar na yon. Yung sa lahat, Panginoon, upang ihayag yung salita, Panginoon, at Lord, maging katulong, Panginoon, sa pagsuporta sa gawain mo, O Diyos. Kaya pagpalain mo, Lord God, ang kalang mga trabaho, Panginoon. Lord, yung mga pinagkakakitaan nila, Panginoon, ipagpalain mo, O Diyos. At ang plano nyo lang po, Panginoon, ang maganap sa buhay ng makasama namin ito sa pangalan pa ng Jesus. Lord, iatas din po namin siya, Panginoon, sa Moras to Lord God, si Pastor Boy, ang aming senior pastor, Panginoon. Patuloy, Ama, sa Pastor Lord, inaangkin pa rin po namin, O God, ang kagalingan, Panginoon, yung healing anointing mo, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Boy. Lord, ingatan niyo po palagi si Pastor Boy sa araw-araw, Panginoon. Lord, ilayo mo siya sa anumang karamdaman, Panginoon, anumang sakit, O God. Alam namin, O Diyos, na malaki pa yung pagkakatiwala mo sa Kanya, Panginoon, ng mga simbahan, Lord God. Dadalangin namin, Lord God, palakasin mo siya sa araw-araw, Panginoon, yung kanyang kalusugan, Panginoon. Salamat, Lord, sa malakas na pangangatawan ni Pastor Boy, Panginoon. Lord, salamat po, O Diyos, patuloy na i-guide mo, Panginoon, na aming senior pastor, O God, sa lahat ng mga kinakaharap niyang problema, Panginoon, sa ministry, Panginoon, Lord, gabayan mo, Panginoon, na aming senior pastor, pagkalaban mo siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding, O God. At Lord, patuloy i-comfort mo siya, Panginoon, sa times siya ay nangihina at naglulupay-pay, Panginoon. Lord, patibayan mo siya ng lakas at kapangyarihan mo sa pamamagitan ng Espiritu mong nananasa sa kanya, Panginoon.
Lord, maraming salamat po, O Diyos. At Lord, patuloy na pagpalain niyo po, Panginoon, yung minister pinagkatiwala mo sa Kanya sa pangalan ng Jesus. Ganyan, Panginoon. Tadasin po namin sa Lord God, yung mga under construction ng mga simbahan, Panginoon, dito po sa local at maging sa abroad. Dala namin, Panginoon, na Lord, bless mo, Panginoon, yung mga simbahang ito na bubuksan, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, inaangkin na po namin, Lord, yung mga simbahang ito na pagkakatiwala mo, Panginoon, sa buong kabuuan ng Rema, O Diyos. Maging sa abroad, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang, malaya kang manguna, Panginoon, Lord, sa mga lugar na yan na pagtatayan ng gawain mo, O Diyos. Lord, ingatan mo ang mga lugar na yan, Panginoon. At sa pangalan ni sinasabay namin ang pakialam mo sa tanas sa mga lugar na yan, natatayan ng gawain ng Panginoon. Pinawasak namin mga territorial spirits sa mga lugar na yan. Sa pangalan ni Jesus, kayo ng power, from darkness, principalities, spirit in high places, inuutosan namin kayo, nalisanin yung mga lugar na yan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan namin Panginoong Jesus. Panginoon, patuloy po, O Diyos, nagpapakala kami, Panginoon, ng katagumpayan sa mga lugar na yan. Lord, patuloy, O Diyos, sa mga libo-libo mo anghel ang magbantay sa mga lugar na yan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Mangyari na ang kalooban mo, Panginoon, sa mga simbahan na yan itatayo, O Diyos. At kailangan namin, Panginoon, na magpadala po kayo ng mga manggagawa, Panginoon, sa mga itatayo ng mga simbahan na yan, O Diyos. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Kaya din po, Ama, yantas ko rin po sa Lord God, sa pangalan Jesus, sa may mga prayer request, Panginoon, sa gabi ito, O Diyos. Kayo po ang nakakaalam ng nilalaman ng puso-isipan ng bawat isa, yung mga hidden prayer ng bawat isa, O Diyos. Patuloy, Ama, nakatagpuin mo, Panginoon, yung mga panalangin ng bawat isa, O Diyos. Lord, nangako ka, Panginoon, sa iyong salita, nangako kami mananalangin, manalig po kami, na ito po ay natanggap na po namin. Kaya Lord, sa mga oras na ito, inaakin na po namin ang kasagutan sa aming mga panalangin, O Diyos. Sinabi mo rin, Panginoon, sa iyong salita, ano man ang namin sama, ito'y pagkakalob mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa mga pangako mo ito, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na hindi babalik ang salita mo nang wala kang ginawa, O Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po, O Diyos. At ibinabalik po namin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. Mahal sa akin ang tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa'yo ang tanging pagmamahal. Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang taglaw ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Hangan mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas. Banal mong pangalan, aking itataas. Panginoong Jesus, aming Diyos, iaalay ko sa'yo aking lakas. Iaalay ko sa'yo aking lakas. Yes, O God, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa gabi ito, Panginoon, sa katagumpayan po, Lord God, ng gawain mo ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na
Inakin po namin, Panginoon, ang kasagutan sa aming mga panalangin o Diyos sa mga oras ito. Dito po ay sinasilihan namin ng manalang dugo ng Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas sa pagpurit pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po. God bless po.